So in this video, we will investigate the frequency response of this amplifier, and the ultimate goal is to sketch the gain response and the phase response. And in this amplifier, we have a load. We have 5.6 kilo ohm load, and the input signal resistance 1.5 kilo ohms. We also have the parasitic capacitances of the FET and the stray capacitances of the wire. So three parts. First, we do the DC analysis, and then second part, we do the low frequency analysis, and then the third part, we analyze the high frequency analysis, and then ultimately um, sketching for those two responses. Okay, so let's start with the DC analysis. Kinahanglan class, paspas inyong pag-solve ani. So automatic class kanang mga coupling capacitor o bypass capacitor, open na siya. So imagine na ninyo dito ang circuit nga voltage divider ni kabalo na mo dapat unsay buhaton, ready inyong calculator. If it's possible, if it's possible to not redraw the circuit, then ayaw na i-redraw. If ma-imagine ninyo class tungod kay ang time gadagan man. So okay, voltage divider. So automatic class FET man eh. So kabaluta nga walay gamit si RTH. So ETH na lang ang atong solbon. Okay, this is 20 times 68 divided by 220 plus 68. Okay. Oh, where's my calculator? Kajet lang. Okay. Ang calculator na sala. So, aman to. So that's 20 times 68 divided by 68 plus 220. Pwede na ko dili magsulat sa kilo ohms kay ma-cancel man na siya. So ang ETH na to class kay 4.72 volts. Okay? Now, kung mag-redraw ta na class, if you remember, ang mahitabuan na inani, natay ETH, by the way, ang ETH na to diri. Okay? So natay ETH nga 4.72. Unya natay RTH nga pwede na to dili i-solve tungod kay walay kuryente nga mo-flow dira. So wala na siya voltage drop. And then naatay 2.2 K. So ang atong VGS kini siya VGS, and then nadayntay drop dinhi nga 2.2 K times ID. Okay, so KVL nato diri class, we have negative 4.72 plus VGS plus 2,200 ID equals 0. So mo ni atong first equation nga VGS equals 4.72 minus 2200 ID. Ikaduha na to nga equation katong ID equals IDSS given siya diri. This is 10 milliamps times 1 minus VGS over VP nga negative 6 squared. But VGS is this one. So, using shift solve, okay, sa inyong calculator, ato na solbon pila iyang ID. Okay. So, X equals 10 MA times 1 minus, ang VGS na to kay 4.72 minus 2200X. X atong gamiton sa calculator kay wa man ay ID sa calculator. Over negative 6 and then squared. So ang iyang duha ka roots class kay kanang 3.3 milli ampere o 7.18 milliampere. So kabalota nga ang atong pilion kay ang gamay.
3.305 milliamps. Okay? So VGS ato ni gamiton nga kuan equation 4.72 minus 2200 times 3.305 milli. So tama ra nga negative siya. 2.551 volts. Quick check, dapat ang iyang magnitude mas gamay sa pinch of voltage which is negative 6. So tama ra. Okay? Now, unsay kinahanglan sa DC analysis? GM. So GM equals, okay? First derivative ra na sa katong ID equation. So that's 2 times 10 MA divided by absolute value of VP. So absolute value sa negative 6 times 1 minus value sa VGS nga negative 2.551 divided by value sa VP nga negative 6 walay squared. So transconductance is, okay, calculator na sa 2 times 10 MA divided by 6 times 1 minus 2.551 divided by 6. Oh, negative na siya tanan. Okay, rag positive kay fraction naman. So that's 1.916 millisiemens. Okay, set aside. Ato din ta sa low frequency response. Okay. Okay, hita sa next slide. So atong kwaon ra na nato unya si GM. So low frequency response. I mean DC low frequency response. Sugod ta sa okay, tulo ka nodes na class. Kini nga node A, node B, or basag asa inyong labeling sa node ana. Mao ni nga mga node ang naay resistance o capacitance padulong sa ground. So mao ni sila nga mga node ang naay impact sa frequency response sa amplifier sa low frequency nga range. Okay. Now, node A. Ang buhaton nato i-keep ning circuit sa left side, i-Thevenize nato si kining circuit from node A going to the right. Kini siya. I-Thevenize nato ni. From node A padulong sa entire circuit kini. Okay, Thevenize nato ni. So we are left with this setup natay VS, natay RS nga 1.5 kilo ohms. We have a capacitor nga 1 microfarad, and then whatever is the equivalent Thevenin circuit. Okay, nga impedance or resistance. Okay, how do we check the resistance? Actually class, kung nabantayan ninyo impedance na siya ditso. So kung mag small signal mo, okay, from A, okay, this is node A. Diba, maparallel man ng 220 o 68. So 220 parallel 68 in kilo ohms. Dayon, di ba, putol si GM VGS. Okay, this is VGS. This is, okay, short man ng 10 micro. Okay, short ni siya, short po ni siya. Okay, kay ang atong gi-analyze ang katupang capacitor nga 1 microfarad. So naga-superposition ta karon. So wa pay effect ang duha. So short pa na sila. Now, unsa man atong makita diri nga equivalent Thevenin resistance? Putol man gud, so infinite ni siya. Ang makita nato kanira. Okay? So, ang atong Thevenin resistance, okay, sa node A, okay, RTH sa node A is 220 parallel 68 in kilo. And that is what? Okay, 220 times 68 over 220 plus 68. So 51.944 kilo ohms. Okay, so ang atong circuit karon, pwede na nila i-redraw ha kung kabalo mo sa pamaagi sa pag-solve. Okay, ang ako lang gi-redraw para
masabtan nato ang anong inana ang iyang mga formula. Okay, si RTH na ana diri 51.944 kilo ohms. So ang pole frequency ani class, I'm sorry, ang cut-off frequency, okay, ang cut-off frequency nga lower sa node A is 1 over 2 pi R, i-plus na to class. 1.5K plus 51.944K times capacitance nga 1 microfarad. Okay, so that frequency is equal to, grab your calculators, 1 over 2 pi times 1,500 plus 51.944 kilo times 1 micro. Okay, 2.98 hertz. Okay, so kung paspason na to class, kung kabalo na ka nga impedance, input impedance naman ni. Imagine nimo ang small signal, kabalo ka nga 220 parallel 68, diretso nimo add sa 1.5, diretso nimo gamit ang 1 over 2 pi RC, kuha nimo si 2.98 in a span of less than 5 minutes. Okay? Kung expert ka na, pwede ra na siya less than 1 minute. Okay. Now, unahon na to si B kaysa yun ra para ang next slide na to node C. So sa node B, ang ato nasad nga, okay, node B. Ang ato nasad nga setup class kay naa kay 6.8 microfarad, naa kay VO, naa kay 5.6 kilo ohms. And then pangitaan nato ni siya og Thevenin resistance. Nga inani ang porma RTH sa node B dayon iyang Thevenin source dinhi. Thevenin voltage source. Okay, kay naa man gyud ni kuan diri. Nganong naa man Thevenin voltage source? Tungod kay na may supply. Pero class, wala man tay paki sa ETH. Ang atong pakialam ang RTH underscore B kay ato dayon nang i-add sa 5.6 gamitan og 1 over 2 pi RC kuha si cut-off frequency sa node B. Meaning, pwede ra ni dili solbon si ETH. So dili na nato to gamiton tong open voltage of node blah blah blah. Diretso ta sa RTH. Okay, mao na nga sa pag-solve sa RTH class, wa na nato ginalantaw si VS. Ato na diretso gikuha si RTH dinhi. Kay itaod nato dinhi. Okay? So, unsa man ang RTHB? Looking at node B, going to the left, okay? Ang mahitabo po na klase nani. Kay RTH man, okay? RTHB. Patyo nimo si VS, okay? Lahi ni siya class ha. Sa katong giingon nako nga wala nantay pakialam ni ETH. Dinhi class, si VS atong gikill dili tungod kay watay pakialam sa ETH pero tungod kay RTHB ang atong gisolve og ang pamaagi sa pagsolve sa Thevenin resistance patyon gid nimo ang voltage sources. Dili pasabot nga patay na to si VS tungod kay watay pakialam sa ETH. That's another story. Okay? Now, okay, so meaning okay, kung kumplituhon na to, imagine nimo ang right side class, di ba nanay nana? GM, VGS, dayon, RO, that's RRD. That's infinite, kaya wala man ipakita. And then we have 3.9. Okay, ayaw i-parallel ni 5.6, kaya ang 5.6 na dinhi. Wala ni mo gi-short si 6.8. Okay? And then, blah, blah, blah. Diri, na yung mga VGS diri. Okay, tungod kay gipatay nimo ang, diba? Tungod kay gipatay nimo ni, gi-ground nimo ni. So, si VGS kay 0, 0 man na si VGS kayo. Ground pud biya ni. Unya, ground po ni. Ground, ground, 0. Mura siya short no, pero 0 na siya. Ay, mura siya open pero 0 volts na siya. And then, so, VGS is now equal to 0.
Nya current source man ma-open. So mabilin 3.9 kilo ohms. So automatic class kay 3.9 kilo ohms man eh. Ang atong formula dayon kay 1 over 2 pi 3.9k plus 5.6k times 6.8 microfarad. Okay, solve na to. 1 over 2 pi times 3,900 plus 5,600 times 6.8 micro. 2 point, o silingan na sila. FLB equals 2.46464 hertz. O, silingan na ni siya. Okay, ato ta sa node C. Sa node C class, short dayon ato ning ipabilin Sivinize na tong babaw. So sa node C, asa ni? Node C. Okay. Naa kay 2.2k, naa kay 10 micro, and then naa kay RTH sa node C, and then watay pakialam sa ETH nga na-fill sa node C. Kini. Watay pakialam. So, pwede na dili solvon. Ang atong pakialaman si RTH underscore C. How do we solve that? Atong pangitaon kining impedance going up. So, okay, this is node C. Kwaon ang impedance going up. And then you have, okay, dire dapat expert ta sa small signal analysis or small signal modeling. GM, VGS, padulong ana nga node. Okay? Kay kuan man pod ni ang node C class mao pod na ang source. Dayon plus minus VGS. So now VGS is not connected to ground. And then naatay katong 220 parallel 68. So 220 parallel 68 kilo ohms. Dayon kay na short man ni si 1 microfarad og mamatay man ni siya. This is killed. Okay? Kay inana gyud magkuha sa Thevenin. Patyo nimo ang mga dependent sources. Unya voltage source, so ma-zero siya. So naa ni siya inani 1.5k dayon ground. So these are in parallel. Okay? Okay. And then naatay 3.9k parallel na sad ni 5.6k. Nganong na parallel man siya this time? Kay gi-short na to si 6.8. Dayon butangan na to og test voltage Vx, solbo na to si kurenting Ix, and RTH underscore C is the ratio of Vx and Ix. Okay, now, very clear class nga si Ix, kung yun lang tawon ang circuit, negative GM VGS. Okay? And also, what is VGS? Okay. Um, okay, yeah, i-redraw na to ang circuit class para mas klaro. Sao ni? Okay. Okay. I'm sorry. Yeah. Tama day. Yeah. Um, inani class, naatay VGS, dayo naatay resistor. Ato na lang ni solbon class kanang parallel sa 1.5 to 20 o 68. So para makuha niyo parallel ani, gamitan ninyo formula nga katong generic para sa parallel katong 1 over A plus 1 over B plus 1 over C plus dot dot dot. Okay. 220 kilo plus 1 over 68.
So, ang iyang pinaka-equivalent equivalent resistance is 1 over or 1.456. Tama ra siya kay pinakagamay ang iyang i-approach nga value kung magparallel kag mga resistor. Dayon naa kay Vx dinhi, dayon naa kay ana man na, di ba? GM VGS, and then naa kay 3.9K parallel 5.6K. Okay. Um tungod class, okay, mas klaro na gyud nino nga putol si VGS, wala gyud kay kuryente diri. Okay? Kung walay kuryente dinhi, then this one is 0 volts. So mura ra siya short. So si VGS day class kini day oh. Okay? So Vx equals negative VGS. Okay? That's why si Ix, okay, gikan dinhi equal day siya sa negative GM times negative Vx. So Vx over Ix is 1 over GM. Okay? Okay, tungod na siya kay putol si VGS. Alright, now, um, so, balik ta sa atong equivalent circuit, bantayanan kay na class, o gi-explain na nako ni nganong parallel tungod kay, okay, we have ETH underscore C, 1 over GM, okay, then ay mga resistor dinhi, na capacitor dinhi. Mag source transfo ka na class, mahimo na ginana. Okay, morning 1 over GM. I-parallel nimo ni, let's say, par, R par, mahimo na nang balik og ETH, whatever that is, ETH prime, kay murag di gyud na siya para sa ETH. Or maybe they're the same. Anyway, wa man tay pakianan niya. Series with R par and then capacitor. So, how did we get R par? Parallel siya sa RTH C and 2.2K. That's why kung inani imong circuit, bahalag di na siya parallel og naong, pero i-add gyud na nimo. Okay, another way to determine if you will add, I'm sorry, i-parallel na nimo. Another way to determine if i-parallel or i-add is kung walay resistor, walay capacitor sa tunga, i-add nimo. I'm sorry, kung walay capacitor sa tunga, i-parallel nimo. Sorry, no, unsa man eh. Kung nay capacitor sa tunga, i-add nimo. Okay? Karon wala may capacitor sa tunga, i-parallel nimo. So, your R par, or ay na lang, ang imong FL at node C is 1 over 2 pi. Okay? Your Thevenin resistance is 1 over GM. That's at node C. Parallel 2.2K times 10 microfarad. So, ang atong GM class kay atong na ganina. Okay, kana 1.916. So, 1, okay, 1 divided by 2 pi times, okay, sorry, 1 over 1.916 millisiemens. Okay. Ay na lang class, parallel lang sa day nato class. Ang imong RTH underscore C is the reciprocal of 1.916. That's how much? 5 to 1.92 ohms. 5 to 192 ohms. 5 to 1.92 ohms. 5 to 1.92 ohms. I-parallel nimo sa, unsa ba ito? 2.2K. Ang answer ana is type ta sa atong calculator 421843. Okay. Then pwede na to i-save nga ans. Tapos atong ditsohon sa 1 over 2 pi RC.
Ang iyang um, low frequency cutoff frequency is 37.728 hertz. Okay, so kini nga example class, si node C ang dominant. Okay, this is dominant. Tungod pud na sa class nga ah well, tungod po na siya sa mga capacitors nga gigamit or sa load or tungod sa R ug C. Pero kini nga example, node C is dominant. Usahay dili siya ang dominant, usahay ang load ang dominant. Okay. So muna siya adto sa high frequency response. Now, sa high frequency class, this is common source meaning inverting siya. We can apply Miller approximation and sa high frec wala na impact ang mga um, coupling capacitors and bypass capacitors, meaning they are treated as ideal. Unsa man ang ideal niya? Ang ideal sa AC analysis kay frequency man, meaning na frequency dili siya DC. Ang ideal sa AC class is when they are short. So gi-short gina siya. So wala na ni siya, pasalamat ta ana. Okay, and then etc. Now, um, we have uh, bypass capacitor ani class. How do we know that? When we write the AC signal, AC equivalent circuit class, inani mahitabo. So we have VS, this is AC, so ibutang siya. We have RS, we have katong duha, okay? Pila ganito? Basta kato siya. Parallel 68K. And then what? We have GM VGS, no, VGS. Unya, na bypass man si 2.2K, so ground ni ditso. And then we have this dependent current source GM VGS. Okay, and then we have um, 3.9K parallel 5.6K. Dayon ato dayong i-determine ang mga parasitic capacitances. Okay, wire. Aha na to ibuta ang wire dinhi. Okay? Dinhi na to ibuta ang wire. Meaning kini nga node, kini nga node. Ngano man sir, ngano dili dinhi? Ngano dili dinhi? Kay kanang 1.5K inherent or kuha na siya, non-ideality nga resistance. So, mag-series yun na sila dapat class. Okay, murag naka-lump na siya together. So, diri gyud ang stray capacitance. So, pwede na ka magbutang dinhi og stray, kabalutang nga that's 4 picofarad kay input. And then, okay, ito sampayan sa natay VO diri. This is output stray nga 6 picofarad. Then CGD, ang CGD gate drain kini 8 picofarad. So mao ni siya class O, kining bypass. 8 picofarad. And then ang CGS mao ni si 12 kini o. CGS grounded na ang source kay bypass si 2.2K. So na diri si 12 picofarad. And then CDS mao ni siya class. From drain to source pero again grounded si source so basta same lang ang node pwede din he. This is 3 picofarad. So natay bypass capacitor para nga ma-solve nato siya class easily we use Miller approximation. Ang Miller approximation is okay. C Miller sa input equals 8 picofarad times 1 minus DC gain or midband gain or actually gain no segue lang ha actually gain gina siya sa kana nga frequency pero gina DC lang na siya so approximation ram po so DC gain ni siya AV nga DC or katong ginabuhat na to sa um, triple E 130. Now, very important class. Dapat kabalo mo unsa ni nga gain.
AVS, AVT, unsa ba to? No load, loaded. Ang inyong buhaton class tan-aw nimo aha naka-connect sa 8 picofarad. Dire og dinhi. Unsa ni nga node? VO. Unsa ni nga node? Dili na VS, that is VI. Kini oh. Meaning ang akong gain class is the ratio of VO and VI. Karon ang VO nako class loaded man, di ba? So na-account na sa katong parallel nako nga 5.6. So ayaw na tong mag-cascade pa ka, mag-times pa ka katong voltage divider, katong cascaded systems ninyo sa EEE 130. Ayaw na. Kay katong nga step, katong nga procedure, it's the same when you directly solve for the parallel resistance of 3.9K and 5.6K. Mauna na siya class, pareha ra to siya. You do the mathematics if you want to check. Pareha ra naglabas. Okay, so loaded ni siya. Now sa VI class, walay labot si RS without RS. Okay? So, um i-check na to balik. Unsa man nga gain? Nag-solve ba ta gain? Wala tang solve og gain no? Okay. So mag-solve ta gain. Wait, wala ba tayo AC analysis? DC agap. Okay. Okay, mag-solve ta gain. Na unsa nga gain? Um Kining loaded pero walay RS. So, quick AC analysis. Nganong quick ni siya? Okay. So magsugod ta sa VI. Okay, mo ni si VI, mo ni si 220K, 68K. And again, if kabalo mo nga dili mag-drawing, ayaw na drawing nga. Okay. Naka bypass ni si 2.2 kay kuan man ni, kato maning midband, wala pa may impact ang mga kapasitan. So ideal sila tanan. So meaning si bypass o coupling ideal siya nga short sa AC o si parasitics ideal nga open pod sa AC. Or katong gibuhat ninyo sa EEE 130. Dayon unsa man ni? Automatic na nga 3.9K, 5.6K. Okay. Now, if kabalo mo sa formula ani class, diretso na ni siya nga okay, AV equals GM, negative GM, 3.9K parallel 5.6K. Timing lang nga na-memorize na gyud nako ni, pero kung gusto mo mag-derive ana class, okay, ang VGS equal ni VI, parallel ra man na no kay mo maning VI. Dayon ang kining GM VGS, okay, GM VGS is negative VO over 3.9 parallel 5.6. You do the mathematics class, magawas ni siya. So your AV is, ito na sa ni solbon, okay. So, wala man gud na ako na-take note ang 3.9 parallel 5.6. Akong lang balikon og solve. So, okay. So, 2.298. Okay, then times na ako nag 1,000. Okay, then times na ako na og GM. Nga nakalimot na sa ko. Okay. GM is 1.916 milli. So, ang iyang DC gain, gamay ra gid siya, no? It's only negative 4. Okay, negative 4 siya. Alright. Negative 4.4. Mao ni imong gamiton sa Miller. So, CMI is, okay, so that's 8 times 1 plus, okay, 4.4. So, 43.2 picofarad. Ang CMI at the output is, okay, 9.82 picofarad. Okay, so ang bag-o nimo nga approximated nga mga Miller capacitors ibutang nimo diri. So sa input na kay 43.2 pico, sa output ako lang isapaw ha 9.82 pico. So wala na ni siya. Alright. So ang atong mga
frequency response sa input, okay, high frequency sa input is 1 over 2 pi. Unsa man ang resistance ana class? Okay, ang inyong next slide na lang no para mas maklaro. Next slide na lang para maklaro. Okay. So, diri sa input class na kay Vs, then na kay 1.5K, dayon na kay resistor, capacitor, sorry. Ato na lang i-plus daan kay parallel man na, ma-add man na akong parallel. 4 plus 43.2 plus 12. Okay? Maura ba? 4 plus 43.2 plus 12. So 59.2 pico. 59.2 picofarad. And then naa kay resistor pa gyud nga 220k parallel 68. Ganina ra gyud na ba? 220k parallel 68. Ato na lang yun ang ikuan. Murag na solve naman na. 51.94. 51.94 kilo ohms. Okay. Dayon, di ba? Separated naman na. Napog kay isa din sa output side. Na kay GM-VGS. GM-VGS. Ang VGS na to kay kini VGS. Dayon na kay okay, pila man ang capacitance ni? 3 plus 3 plus 9.82 plus 6. So na kay 18.82. Okay, nakaparallel na siya. 18.82 picofarad. Dayon na kay resistance nga 3.9 5.6. Okay, 3.9 5.6. Ako na lang i-solve. Nara ninyo klase unsa diskarte ninyo anak ko. I-solve na ninyo dito sorry calculator. That's ano. Okay. 2.3 kilo ohms. Okay. So okay na ta. Now, okay. So, inani class, ngano nga mo work si 1 over 2 pi RC and in this part class kanang segue ra ni siya, pwede na ninyo ditsuhon og times gamit ang formula. Sorry, unsa naman ko gusto pwede na ninyo ditsuhon og gamit ang formula nga 1 over 2 pi RC. Ako lang ipakita ngano nga mo work gihapon to siya. Nga dili man ni siya murag high pass filter nga low pass filter nga naay series nga R og C, di ba? Murag dili man ni series ang 1.5 o 59 di ba? So ang atong buhaton na class mag source transform ta mahimo na inana. Og para pod ay class by the way makabaluta kung i-parallel ba or i-add. So mahimo na siyang 1.5k na kay capacitor na kay 51.94k. Di ba parallel sila? So i-parallel din na. So na kay 1.5 times 51.94 divided by 1.5 plus 51.94. Kumoto ganina katong 1.457. So naa kay 1.458 kilo ohms then naa kay capacitor. So mag source transform na sa kuklas mahimo siyang whatever is this ETH and then naakoy 1.458k and then naakoy capacitor nga pila na 59.2 picofarad. O di ba? Low pass filter gyud. So pwede na mo gamit, actually pwede man gyud 2.5 times 1.458k times 59.2 pico. So solve na to na sa class. 1 over 2 pi 2 pi 1.458k dayon 59.2 pico. Pico. Okay, so this is 1.844 megahertz. Okay, that's the high
frequency response at the input. For the output class, um, kuan ni siya. Nganong pwede po gihapon gamiton dito ang formula no pero nganong mo work siya. Okay, this is VO, right? So ang gibuhat nato ani class, patyon na sad nato si VS. Okay, ang ginabuhat nato magud ani is ginapangita nato ang okay gihimo nato ngayon ani. Um, Gihimo nato ang inani class RTH and then na capacitor. Ato ning gipangita. Pero nakainani siya. So kining RTH class mao na. Okay? That is 2.3. Okay, dapat dira. So ang RTH is 2.3 parallel something. Now, unsa man ang something? If we off na to ni, this is 0, okay? So patay. So meaning ang atong RTH is 2.3K parallel infinite. So this is 2.3K. Ato lang dayang i-source transform nga mahimo siyang ETH and then 2.3K dayon ang atong capacitor nga pila gani na 18.82 picofarad. Mao nga low pass filter gihapon siya. Okay, and di na ako isulat no, edit na lang ako solve. Ang iyang cut-off frequency is 1 over 2 pi. Ang iyang resistance is 2.3K. 2.3K. Ang iyang parasitics is 18.82 pico. So 3.677 megahertz. So kini iyang dominant. Ang input ang dominant. Okay, alto ilista. Ang dominant sa lower frequency is what? Pila ganito? Unsa ganito? 37.728 hertz. 37.728 hertz. Ang high is 1.844 mega. So itong buhaton, sketch na to. Sketch, duha atong sketch no. Okay. This is absolute value of gain in dB. Okay, gain in dB. This is F in log. This one is F in log and phase. So sa gain in dB class, unsa man ang iyang midband gain? Ang iyang midband gain, okay. Ang iyang midband gain is not this one. Dili ni siya mao ang midband gain. Kay wala nato gi-appeal ang RS nga 1.5 kilo ohms. So unsaon na sad nato pagkuha si midband gain, okay? Kung naminaw mo na nga video, you might say daghana pag memorizon. Actually wala tay gi-memorize. Kabalo lang gyud ta nga lahi ito siya. Kay kung di ba gain man gyud ni sa system. Kini nga sketch. So meaning appeal lang gyud si VS ani. Ang gisolve nato nga negative 4.4 VI ra. So what do we do? Katong cascaded systems. So your AVS equals negative 4.4 times, okay, if you remember sa cascaded systems, kay kuan siya, input impedance, okay, ZI, over, ZI kini 1.5K plus ZI. Now, what is the input impedance? Dali ra kay class, 220 parallel 68. Okay, and solve na nato na siya. For how many times? Solve sa ako balik ron kay para din ako magtanaw sa slide. 51.94, di ba? K. So, that becomes negative 4.4 negative 4.4 times 51.94K or 51.94 na lang divided by 51.94 plus 1.5. So, that's negative 4.276.
765. Okay? This is the mid-band gain. And pila na siya in log? 20 in dB. Log, positive na siya class kay absolute value 4.2765. So this is 12.62 dB. Mangita kag 12.62 dB, okay? This is 37. Sketch lang. Ay na na, kuha na. Pangitaa. Di man po semi-logarithmic paper itong gamiton. This is 1.844 megahertz. Okay? Then, okay, mao ni si gain. Butang lang din yung ginana. Pwede rin na siya nana. Okay? This is 20 dB per decade. Katong uban kay 2 man to no. Pwede na ni siya mo dawat ra ko ani. And then sa phase response, we know that this is inverting. So, sa mid-band, naabot na siya og negative 180. And then, let's say this is over 10, this is times 10, over 10, this is times 10. So, over 10 times 10, over 10 times 10. So, um, okay, uh, okay, okay. And this is 0, this is 90, this is 135, no? 135, 135, negative, negative. Okay. Sa Miss, okay, pag abot daw sa bandwidth, maabot siya negative 135 sa times 10 sa say bandwidth. Pag maabot siya lower cut-off frequency, negative 135. Pag diri sa times 10 sa lower cut-off frequency, sugod na siya saka. Pag abot sa divide by 10 sa lower cut-off frequency, asymptotic na sad siya. So, inana siya class. Okay? Okay? Then pag abot din pag abot sa higher cut-off frequency, munaog na siya sad siya 45 pila man na 225. Okay? Maabot siya din sa divide by 10 sa higher cutoff frequency, sugod siya naog. Then sa times 10 sa higher cutoff frequency, asymptote na sad siya. So ang imong phase response, sketch nimo inani. Okay, so that's it. Um, Thank you for patiently listening. Guided siya nga kuan class, pag solve 50 minutes. So I think if I will give 1 hour for this sa prelim, masolve ninyo. Okay? Thank you for listening. Goodbye.